A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Una po sa lahat, ang papuri po kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para po sa successful ng ating Hajj 2024-1445. Masasabi po nating successful po ang ating pag-Hajj ngayong taon dahil po ayon sa record na naitala ng Ministry of Hajj and Umrah na although nasa halos 1,000 po ang binawian ng buhay dahil po sa init na pumalo po ng 50 sa kasagsagan ng ating Hajj rituals sa Arafah, Muzdalifah, Mina. And although nasa halos 1,000 po ay parang 2 lang po ang naitala na Pilipinong Hujjaj na galing po sa ating bayang Pilipinas. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay base po sa naranasan po ng mga Hujjaj patungkol po sa daanan kung saan po nailagay ang mga delegates ng Philippine Hujjaj dito po sa tinatawag nilang Al-Kiswa Tower Hotel, kung saan po lahat po ng Philippine Delegates of Hujjaj 2024 ay nailagay po, alhamdulillah, sa iisang building o isang tower kung saan ito po ay nasa Al-Taishir Street, Al-Jarwal, kung saan po doon nalagay ang lahat ng mga Hujjaj na mga Pilipino. Katulad po ng Zamba Sulta, Lanao del Sur, Lanao del Norte at Maguindanao area. Kung ating pong titignan ng lugar po kung saan po tayo nalagay, ay masasabi po nating okay naman siya. Although nung hindi pa tayo dumating sa area ay may mga kwento-kwento na sa tabi-tabi na malayo daw, kesyo na sa 20 minutes to 30 minutes ang lalakarin mo patungo sa paanan ng Masjidil Haram. Noong una po, nung na-experience namin na lakarin ng nasabing daanan, galing po kami ng hotel, kasama ko po ang mga Hujjaj. Galing po kami ng Madina that time para po magtawaful umrah at magsa'i. Sa gabi po kami naglakad kasi minamarapat namin para hindi naman namin mararamdaman yung init na nagmumula sa sikat ng araw, kung saan that time pumalo po ang heat index ng nasa 42 sa araw. Pero sa gabi medyo nabawas-bawasan na po. Noong una po naming lakarin ang sinasabi ng mga karamihan na medyo malayo, para po sa amin, hindi naman po nasa kalayuan ng nalagyan ng ating mga Hujjaj. Medyo nalilibang na rin nga po sila sa kalalakad patungong Haram o pauwi dahil po sa nadadaanan nila, katulad po ng nakikita natin na maraming tao sa daan, maraming nagbibenta, may mga takaruni na kung saan malilibang ka talaga. In fairness po, ang layo lang po talaga ng Al-Kiswa Hotel to Haram, kung saan doon namin nasubukan, ay nasa 15 minutes lang po talaga. Hindi naman umabot ng 20 minutes. Abot lang yata siguro to pag alimbawa kung nasa paanan ka na ng tulay o overpass. Diyan na po pagbaba natin dyan, nandyan na po yung Al-Anjum Hotel kung saan nasa bandang kanan po ang Anjum. Pagbaba mo ng dire-diretso bandang kaliwa, kung saan po nakikita natin, nandyan na po yung paanan ng Masjidil Haram. Expansion. Kasi po sa ating mga Philippine Hujjaj, nakasanayan na po natin ang ating area o kung saan ang Mispala. So ang Mispala kasi, ang kagandahan or advantage nito, yan po, nakikita natin yung Al-Anjum. Ito po, tumbok na ito yung expansion ng Masjidil Haram. Babalikan natin yung Al-Mispala. Ang Mispala kasi, district, o yung Ibrahim Al-Khalil, doon po tayo nasanay kasi pagbaba po natin ng hotel,
dire-diretso na po yun. Tumbok na tumbok po yung Masjidil Haram, kung saan nandoon po yung gate 79, kung saan po papasok po yung mga Hujjaj. At nandoon din po ang landmark natin kung saan doon tayo nagmi-meet up, ang KFC. So dito sa daan patungong Masjidil Haram, kung saan galing po kami ng Kiswa Hotel, medyo nanibago rin kami nung una. Pero paunti-unti po sa pabalik-balik po nating pagpunta ng Masjidil Haram, nakasanayan na rin po namin yung daanan. Basta kung marunong ka lang, mabilidad lang yung sasamahan mo na Sheikh, huwag lang po tayong susuong sa oras na kung sana sa kasagsagang ang init ng araw. Pwede tayo magpunta doon, halimbawa Salatul Fajr, tapos uwi, tapos Salatul Asar, saka na lang uwi, pagkatapos ng Salatul Aisha. Huwag po tayo pupunta doon ng nasa kainitan ng araw, kasi nandoon po yung init talaga, kung saan papalo po yung heat index ng nasa 45 pataas. Bali po kung nasa normal na paglalakad lang yung ating gagawin from hotel to expansion, nasa 15 minutes. So totoo na rin yung sinasabi nila na aabot tayo ng 20 minutes to 25. Kasi pagdating ng expansion, di pa doon talaga yung pinaka main backyard ng Masjidil Haram. Siguro maglalakad pa tayo ulit ng nasa 5 minutes para lang marating natin yung pinaka sentro talaga ng gate 79, kung saan po natapat yung KFC, at kung saan doon po tayo nasanay na bulagaan na natin agad yung gate na yun, kung saan sa Ibrahim Al-Khalil tayo previously. So para po sa akin, kasama ng mga jama, okay naman po, kasi pag dating mo ng sa expansion, makikita naman po natin yung mga kung saan din nakikita natin yung mga gusto nating marating, gaya po nung nakita natin pag inom ng Zamzam water. So ito nga po, paglakad namin papunta na po sa pinaka main gate, yung gate 79, abot po talaga tayo ng 5 minuto or above. Sobra pa po. Depende po sa dami ng tao na makakasalubong po natin. Kasi kung minsan, pag crowded talaga, hindi po sapat yung 5 minutong paglalakad. Kasi hindi mo matuloy-tuloy yung lakad mo sa kadahilan ng marami kang nakakasalubong na mga Hujjaj. Inshallah, yun nga lang po, pag halimbawa pupunta ka doon ng Salatul Fajr, ang oras doon ng sala nasa, kung halimbawa ang oras lang ay nasa 4:30, huwag kang pupunta doon ng alas 4. Kailangan nasa 3 o'clock doon ka na, o kaya mag-inat-inat ka na pababa, magwudu ka, tapos doon ka na mag-start maglakad para hindi ka ma-pressure sa oras. Lalo na po sa Salatul Jummah, kasi pag halimbawa pupunta ka doon ng alas 10, naku po, siguradong hindi mo mararating yung dapat mong marating. Kasi po pag abot na yan ng alas 10, yung daan na nakita natin, yung overpass, isasarado na po nila yun. Hindi na po natin mapasukan. Kaya kung sa Salatul Jummah, yung ginagawa namin, alas 8 pa lang, doon na lang kami sa loob. O kaya hindi sa loob. Doon na kami sa may, kumbaga sa papasok sa may tapat ng KFC, parang gano'n. Doon na lang kami nag-spend ng oras para maghintay ng wakto. Kasi kung pupunta ka doon ng alas 11, wala. Doon ka na lang talaga magsasala sa labas. Kuminsan doon sa ilalim ng tulay, o doon sa gilid-gilid, kasi hindi ka talaga makapasok. But inshallah, alhamdulillah,
okay na rin sa atin, at least natapos po natin yung Hajj natin ng matiwasay. Muli po, salamat po sa lahat ng nanonood ng munting video at explanation na ito para sa akin. Leave comment and ano pa man yung ating dapat idagdag para sa mga komento natin sa nagdaan nating Hujjaj. Maraming salamat po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita-kita na lang po tayo sa Umrah, December, tsaka Ramadan Umrah.